So dahil nga po mga minamahal sa ginawang pagkanta, sa ginawang pag-awit ni Garma patungkol nga po dito sa kanyang ex na si former President Duterte, ano na yung kasunod? So ngayon nga po mga minamahal, meron na din pong naunang statement dyan, itong si Garma. At ang sabi niya, my statements on national television could significantly endanger my life. So, ine-expect na ba natin yan, mga minamahal, na mailalagay sa panganib ang buhay ni Garma? Of course, yes. Kasi nung una, pinapagtanggol niya pa itong si former President Duterte. And suddenly, kinanta niya na. So sabi nga ni Akop, mga minamahal, madami ka pang hindi binabanggit. Pero well, at least, kahit pa paano, may portion na din po na itong si Garma ay umawit na patungkol nga po sa ginawang pag-utos ni former President Duterte sa kanya patungkol nga po dito sa droga at yung mga funds, yung mga pera para sa reward money, dito nga po sa AJK, depende sa tao, sa bigat ng mga kinakalaban ninyo. So ngayon nga po, basahin lang muna natin dito Former Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO General Manager Royina Garma became emotional while reading her affidavit during the 8th public hearing of the House Quad Committee on Friday, October 11. Garma's testimony revealed that direct involvement of former President Duterte and Senator Bongo in funding the war on drugs. Actually, mga minamahal, kung ako din naman yung nasa posisyon ni Garma, I have no choice. Kahit ano pa man yung gawin ko, total na-involved na ako, nabasa na yung paa ko, so bakit hindi na lang din ako maligo? 'Di ba? Bakit hindi na lang ako magpa-refresh? So, ang nangyari kasi dito kay Garma, medyo mahirap din naman talaga sa parte niya na kumanta ng ganun-ganun lang, lalo pat yung kanyang kinakanta ay isang malaking tao. Ano nga ba yung nandoon sa kanyang sworn affidavit, mga minamahal? Na pagkapanalo pa lang po ni former President Duterte as a president ng bansang Pilipinas, wala pa nga inauguration nun, mga minamahal kakapanalo pa lang nung Mayo, ay tinawagan niya na itong si Royina Garma. At ang sabi niya, siya yung parang inutusan niya dito sa sa war on drugs na to na ipatupad sa buong Pilipinas. Merong nga Davao's model na parang ginagaya nila. So ngayon, hindi pa po nakakaupo itong si former President Duterte. Meron na palang mga pangalan, mga list na sisibakin itong si Duterte. Hindi pa nakaupo pero meron ng mga list ng mga pangalan na sisibakin. Kaya nga po, nandoon din na uso yung fabricated crimes, yung fabricated stories. Kaya nga merong reward money. Depende sa tao, depende sa ulo, depende sa storya, 'di ba? Depende sa sa kung mabigat ba yan na tao, 'di ba? Kaya nga mayroon pong reward system na ganon. So, paano na involved dito si Bongo? Dahil nga po si Bongo ang nagbibigay ng funds. So, kumbaga, kunyari, nakota na ni Pilipotasio. Pag nakota niya na, si Bongo yung magbibigay ng pera sa mga nakakota sa kanilang mga trabaho. Kahit pa man yung mga inosente yan, or target lang nila. Kasi sa akin, mga minamahal, yung war on drugs, it is just a smoke screen. Lalo pat nung narinig ko yung statement ni tawag dito, ni Las Cañas. Yung statement din ng kanyang dating Davao member na si tawag dito, basta mayroon siyang Davao member dati, death squad, na nagsalita din, mga minamahal. So nung narinig ko yung mga statement na yan, pati yung kay Arshier to, dagdag na natin, abay, parang napatunayan ko sa sarili ko na hindi totoo yung war on drugs. It is just a smoke screen para po sa kanilang mga personal interest, lalo pat narinig natin itong si Arturo Las Cañas. Ano yung sabi ni Arturo Las Cañas? Meron silang can factory, fish can factory, na imbis na sardinas yung laman, mga di umano hinihinalang droga na ine-export nila through Asia. Dito sa Malaysia, basta sa Asia, mga minamahal. So, para sa akin, the war on drugs campaign
is hindi naman talaga war on drugs. It is just a smoke screen. Kaya nga wala kayong makitang mga malalaking tao, 'di ba? Na mga nahuli. Sino yung malaking tao na nahuli? Wala. Oh, may magsabi, si Dilima. Si Dilima daw yung malaking tao na nahuli. No, hindi naman po drug lord si Dilima. Like, tingnan nyo nga ngayon, acquitted, di ba? So, sino ba yung malaking tao na nahuli ni former President Duterte na drogista? Wala. Lahat po mga nakatsinelas. Lahat po yung yung mga may hirap. 'Di ba? Lahat po yung mga construction worker, sa madaling sabi mga naka blue collar. 'Di ba mga minamahal, mga poorest of the poor. So, yung war on drugs na yan, it is just a smoke screen for their personal interest. So, itong mga statement na binitawan ni Garma, mga minamahal, I think ito din yung yung parang nirisk niya na yung buhay niya. Pero wala na din siyang choice, mga minamahal, nabasa na yung paa niya, ay kailangan niya ng maligo. 'Di ba? Nabasa mo na lang din yung paa mo, maligo ka na lang. Ikanta mo na lang. 'Di ba? So ngayon, ito nga pala, maidagdag ko mga minamahal. Nag-ask itong si former President Duterte kay Garma na kung meron kang mairerekomendang tao na pwedeng humawak sa nationwide scale, pero dapat INC. Walang nairekomenda itong si Royima Garma. Pero dahil nga meron silang PMA class ba yun, mga minamahal? PMA class, something like that. Nakilala niya, classmate niya kasi itong si Eldilberto. Kaya tama yung ICC na in-involve itong si Eldilberto dito nga po sa mga minamanmanan, lookout ng International Criminal Court. Kaya sabi ko, nung nalaman, actually nung napanood ko to sa Quad Committee hearing, biglang napasok sa isip ko yung mga sinabi ni Trillanes na hindi pwedeng magsinungaling si Trillanes sa mga ganitong klaseng bagay, lalo pat yung kanyang mga sinasabi, ay tingnan nyo, mayroon na pong mga sunod-sunod na connection. O katulad dito kay Eldilberto. Si Eldilberto pala ang namumuno ng special action forces keme-keme na yan. 'Di ba? Iba yung hinahawakan ni Bato sa Plantokhang, iba din dito yung kay Eldilberto. Kaya damay itong si Eldilberto dito nga po sa tawag dito sa minamanmanan ng International Criminal Court. Itong naging statement ni Garma, mga minamahal, malaki po itong epekto para po mapatunayan na itong si Duterte talaga ay makasalanang tao dito po sa mata ng batas ng International Criminal Court. Ang daming mga pamilya, mga minamahal, na up to this moment po ang hindi pa nakakamit ang hustisya. Napakadami. At saka meron pa siyang pagdadagdag, mga minamahal. Basahin natin to Sabi ni Garma, actually lahat po ng officer, it's a public knowledge po. Takot lang po silang magsalita. Pero lahat po ng officer na nandito sa loob, alam po nila yan. Public knowledge lang po, ako lang po ang naglakas ng loob magsabi. So, total, dahil sinabi mo na din, Garma, sabihin mo pa yung mas nalalaman mo patungkol nga dito kay former President Duterte. Noon tinatanggi niya na hindi daw sila close, na hindi daw sila magkakilala. Pero ano yung nangyari ngayon? Na-reveal na siya pala yung nagiging kanang kamay. Actually, si Royina Garma, mga minamahal, isa din po ito sa mga nanakot noon kay Gerardo Padilla. Sabi niya, pag hindi ka sumunod sa aking pinag-uutos, 'di ba? Yung pamilya mo madadamay. Ngayon, itong si Padilla, pinag-utos na itigibumbum yung 3 Chinese drug lord doon sa sa Davao Prison Farm. 'Di ba? Na partida nakakulong na yun at tigibumbum pa. So, gumamit pala sila ng mga person deprived of liberty. So, para sa akin, mga minamahal, itong mga statement ng mga binitawan kay Kerwin Espinosa, 'di ba? Yung kay Espinido din na narinig natin, yung mga statement na kay Royina Garma sa mga PDL, malapit na matapos itong investigation na to, and at the end of this investigation, baka hindi natin alam, mayroon ng warrant of arrest, red notice itong ICC dito nga po kay former President Duterte. So, hindi naman po ICC ang manghuhuli. Ipapadala yan nila sa Interpol kasi wala na po tayong jurisdiction, hudikatura, dito sa International Criminal Court. So, para sa akin, para maging posible pa din ang paghuli dito kay Duterte, gagamitin nila ang Interpol. So, yun po, mga minamahal. Grabe, no? Grabe itong mga testimonies na to. Talagang ako ay kinalabutan. Actually, hindi na talaga bago na ikinanta ni Garma itong si Duterte. Alam na natin yan. Ang problema kasi dito, kailangan natin ng mayroong magte-testify. Kasi paano magte-testify? Halos lahat takot. Takot kay Duterte.
Siguro nga kung vlogger kami noon tapos tinitira namin to si Digong, baka napatahimik kami ng maaga. Di ba mga minamahal? Well, anyway, eto, medyo malapit-lapit na po ang hustisya at medyo parang naamoy ko na para sa akin, ito na yon. Hindi na tayo pwedeng umatras. Nandito na tayo eh. So, ano yun na lang natin, i-continue na lang natin itong labang ito. So, anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.